Ano ba ito? Ano ba ito? Kagyo rin to? M Natividad po. Ayun! Yun. Hinahanap ko yung ayong natibidad. Ito pala iyon. Extension. Ako. Kasi Extension. Po, ito po yung ano simbahan. Yung pinagkanuhan. Ang nawawalang M Natividad. Ito yung nawawala. Ito po yung iskinitang walang pangalan. Pero kung wala kang ginawa, naupo ka, tapos gusto mo suportahan kita, ipagtanggol kita, para napakahirap ata nun. Gusto ko magtrabaho na madali yung ipinagtatanggol ko. Halimbawa, korap ka, tapos binayaran mo ko, gusto mo, ipagtanggol kita, i-vlog kita. Paano naman yun? Kung marami naniniwala na isa kang korap. Ang hirap naman nun, hindi po tayo. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat, mga kayon, ha? Siyempre, kanta muna tayo. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Di tayo drama rito, ha? Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kambing. Balita, talakayan, katotohanan, para sa bayan. Walang kulay, walang kakampi. Walang kampe, walang kulay, diretsong usapan. Ang ibig sabihin natin doon ay wala tayong kinakampihan. Pero syempre, meron tayong sinusuportahan. Lalong-lalo na yung mga politiko na talagang maraming ginawa para sa bayan, para sa Maynila, sa lokal man, o kahit saan mang constituent niya, susuportahan natin yan. But it doesn't mean nakakampihan din natin. Suporta. Pero pagka mali, ligwakin na kita, di ba? Pagka nalihis ka ng landas, gaya na sinasabi ni Yorme Isko Moreno, di ba? Na pag nalihis ka ng landas, papaluin kita. Hindi tayo magto-tolerate ng kamalian dito, di ba? Basta pagka gumawa, kumilos para sa bayan, susuportahan natin yan. Saka wala tayong kulay so far. Wala tayong kulay. O, Duterte ako ngayon kasi Isko Moreno ako ngayon, Along Malapitan ako ngayon kasi nakikita ko na sila naman talaga yung kumikilos para sa bayan, para sa Maynila, para sa lokal, di ba? Pero kung wala kang ginawa, naupo ka, tapos gusto mo suportahan kita, ipagtanggol kita, para napakahirap ata nun. Gusto ko magtrabaho na madali yung ipinagtatanggol ko. Halimbawa, korap ka, tapos binayaran mo ko, gusto mo, ipagtanggol kita, i-vlog kita. Paano naman yun? Kung marami naniniwala na isa kang korap. Ang hirap naman nun. Hindi po tayo pera-pera ang laban dito. Tandaan nyo yan. Ang Duterte, hindi naman nagbabayad sa mga vlogger yan. Di ba? Views by views lang talaga ang labanan natin dito. Di ba? Maraming salamat. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin, OFW ka man o dito sa Pilipinas. Pati yung mga members natin dito sa Jomalon TV. Shoutout po sa inyo lahat. Hindi ko muna kayo may isa-isa ngayon dahil meron lang tayong inahabol at medyo busy din. May nag-comment sa akin. Ito, importante ito mga kayo. May nag-comment sa akin, sabi niya sa akin, parang 5 araw ata daw akong hindi nag-upload. Ang problema kasi, nag-upload ako araw-araw. Yun nga lang, isa lang. No? Hindi gaya noon na dalawa-dalawa. Kasi meron ako mga ibang channel na kailangan ko rin asikasuhin. Pero ngayon, babalik na tayo sa dalawa-dalawa, tatlo-tatlo dahil hindi nire-recommend ni YouTube itong channel natin na Jomalon TV. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, pakiusap ko, naglalambing ako na paki-like and share itong video natin. Para sa algorithm po yun, hindi po yun para sa akin. Kasi, hindi naman lahat talaga nagsusubscribe. Hindi naman talaga lahat kiniklik yung notification nila dyan sa YouTube. Usually, ang ginagawa nila, pagbukas ng YouTube, kung ano yung dumaan sa home feed,
yun na yung papanoorin nila. Hindi po ako dumadaan doon. Kaya ang nangyayari, akala ng iba, hindi ako nag-upload. Araw-araw ako nag-upload. Yun yung importance nung pag-click ng bell icon. Okay? Tapos na. Paki-subscribe mga kayo na itong channel natin. Paki-double check. Paki-supportahan nyo na lang ito pong channel natin at nanginginig na itong channel natin. Dumayo naman tayo ngayon sa Caloocan kung saan itong kalye na to literal na nawawala. Hinahanap ni Engineer The Fearless Bulanon, natagpuan na. Etong shot na to, way back, hindi ako nagkakamali, 2022 ata, kung di ako nagkakamali. I-update lang natin, ikukwento ko sa inyo kung ano yung mga nangyari dito dahil hindi natin na ipaliwanag dito sa kalye na to. Mga kayon, Doroteo Jose, Rizal Avenue, bumaba tayo rito. Ano kikipain? Ito mukhang kikipain. May daan ba ito, boss? Oo, daanan to eh. Papuntang Oroqueta? Oo, labas ka na Oroqueta. Oroqueta, no? Oroqueta. Hinarangan na naman ito. Explain natin mamaya, reaction tayo. Mahaba-haba ito eh. Marami akong gustong sabihin eh. Maraming mga tanong dito sa video na to na kailangan nating sagutin din. Kasi marami nang hihingi ng update eh. I think nag-viral na to ngayon. Na-reach na neto yung million views neto. Pero matagal ko na itong in-upload. Hindi lang talaga nasundan. So many reason kung bakit. Ito dadaanan daw to papunta Oroqueta mga kayo. Ito na, pinasok na ni Engineer Bulanon. Dayo tayo sa lokal mga kayo na dahil marami tayong dapat i-vlog, marami tayong dapat i-react, marami tayong dapat i-content ngayong araw. Ay hindi lang actually ngayong araw. Marami tayong dapat i-upload. Bukod dun sa national issues, syempre dapat din sa Maynila. Dahil alam nyo naman, sinusuportahan natin si Isko Moreno doon sa mga project niya. And we all know naman na si Isko Moreno talagang kumilos naman to. Nag-abot kasi sila ni Duterte. Nung kalahati ng term ni Duterte, ni Tatay Digong, nag-abot sila ni Yorme. Dati yung pamilya kay Rico nandito. Ay, hindi ka ba siya? Sorry. Bong Labanyego. Ayun. Imuel. Chairman. Bimuel. Barangay 312, Zone 31, District 3. Structural mapping muna natin. Oo, sir. Ang labas niya sa Oroqueta. Oo, Oroqueta na yung kalsada na yan. mga ano to? Mga nasa benching ng pamilya to. Mga structure. Ingay lang to. Nagdagdag yung Kakalipat lang yun. Yun ang gusto ko sa mga yan eh. Talagang minsan nagjo-joke eh. Kasi nga para hindi alintana yung pagod. Oo ba yan? Bumupahan ka ba dito? Tama. Butante ka dito? Opo. Saan barangay? Dito po sa Taiwan. Kay Chairman. Matagal na kayo rito, Nay? Matagal na po. Mga ilang taon na? 1993 pa po kami dito. Wow. 1993. Sa kabila. Nasa kabila kayo. Kasi Pero bukas hindi, to dito dati. po kasi bukas to. Tapos lumipat po kami dito kasi tinanggal yung... Giniba ko yung ano, di ba? Dito kayo lumipat eh. Kaso ngayon Tapos bubuksan lumipat na. kayo dito. Alam niyo ba yung dating station commander na sa Paseco? Hindi po kasi... Hindi mo kilala yun? Matangkad. Di ibig sabihin na mas hindi ka talaga taga rito. Doon kami sa kabila. Doon kayo sa kabila, lumipat Kabila na kayo, dito. lumipat kayo dito. Kasi ito, hindi ko I-open sinanapin na to, i-open namin tong kalye ha. Ha? Wala naman po tayo po. Ayun Hindi na. naman po sa atin. Sabihin mo sa mga nakatira dito na. Hindi naman po sa atin. Okay. Ha? Ikaw, saan ka nakatira? Sa kabila po sir. Sa Oroqueta. Tambay. Nakita mo talaga ko alam bumili. Ayos meron talaga ito. Piso net. Itong kalye na to, dating bukas pero ngayon nakasarado na at marami na nakatira. Magkano upa mo dyan? Yan pala mga nangungupahan. Parang dito mga nangungupahan kasi. Hindi pala sila talaga nakano rito. Nangungupahan sila. Ayan ha, naka-vlog kayo ha. Sino papaupa, boss? Sino papaupa? Mga kagawad, Mga may-ari dyan sa looban. sa looban. Okay, kasi ano na ito.
Ready na kayo? Open to, yung open to eh. Kasi kali to. Bubuksan namin ito. Sabihin mo doon sa kukunin na po ng gobyerno itong ayusin. Ayun ay magkano upa niya? 5 po. Kailan ka pa rito? Mga 3 taon na. Mga 3 taon pa lang. Nay, ano pangalan niya, Nay? Pangalan daw. Pangalan niya, Nay? Edit. Kunin mga pangalan. Edit. Eddie. Ito yung nakausap natin. Ito si Lucy sa lot sa keto. Kunin mo na yung pangalan. Nino boss? To. Ha? Yung na-interview namin. 1.5 ang upa ni nanay. 3 years na daw sila rito. Ballpen. Meron ballpen. Kanino kayo mo upa, Nay? Ballpen. Kanino kayo mo upa? Santa po, nakatira sa looban. Ito na ha? Meron tayong ballpen. Ito ballpen. Itong kasakalya na to, bubuksan na. Chine-check lang ni Engineer Bulanon kung kailan at kung hanggang saan. Pero karamihan pala rito is umuupa. Ikaw. Asan malay? Ikaw. Ikaw. Sumagot ka natin. Sumagot ka. Tanong lang naman eh. 2.5? 2.5. Bakit naman 2.5? Kadalasan Ang may- mahal naman ng 2.5. Hindi ba pwedeng 1.5? Di ba? 2.5 ang upa ni nanay. Sarili mo? Nako. Sigurado ka? Ano pangalan mo? Ano po? Dito po kami kasi pinanganak. Hindi. Dati, saan kayo? Hindi ba nag-clearing kami dyan? Naalala mo yan dyan? Roketa. Roketa. Hindi po kami dyan. Sa Dito loob. po kami. Opo. Tapos lumipat kayo dito. May kilala ba kayong dating pulis na taga Baseco? Sino Doon na-assign? po? Si Murillo? Murillo. Opo. Masana? Dito rin po sila. Oo. Kaso po, nagkasakit, umuwi ng Okay na. So Manila. ganito ha. Ito, kalye ito. Okay? Kalye. Oh. So pag kalye, ano sabihin? Sa Tao. Kalsada. ng mga sasakyan. Hindi ito pwede. Tirahan natin. Karamihan dito, mga na-interview namin, mga nangungupahan. Okay? Swerte naman ng mga nagpapaupa. Ay, hindi po. Kami na. Ikaw baka nagpapaupa ka Hindi dito. po, ito lang po ang Ano nga ang akin. pangalan mo? Po? Mila po. Mila apelyido. Ramirez. Para ka naman ano parang ano ka man. Ito po, sarili na amin to. Sa'yo iyan. Ikaw ang owner. Opo, ako po. Hindi ka renter. May mga ano Hindi ka po pa ako dito? May mga iba ka dito ng mga bahay na pinapaupahan Ay, mo? wala po. Hmm. Ito lang po ang amin. Pero alam mo ba na may mga nangungupahan dito? Eh, sila po yun. Yun na nga. Pero alam mo. Oo. Okay. Maraming salamat. Sino Mrs. Ma'am, Ramirez. sir, tanong ko lang po, ano rin po pangalan? Ako po si... Para po. Ako Alam po, taga City Hall. Opo. Kami po ay nag-iba diyan sa Oroqueta. Opo. Kilala Pwede po mo? rin malaman Si po. Engineer. Wala nun po. Sige po. Sa 3rd district din po kayo? Hindi, sa ano kami, sa buong distrito Opo. kami ang nag-clearing ng ano. Sa demolition. Sa demolition po kayo? Oo. Kasi po sir, naalala nyo rin po. Ayun, naalala O, niya. tingnan. Ay, Diyos Sir, ito ko. po magtatanong din ako. Okay, go. Mother ko po yung dating dito. Saan? Yung dalawa po silang nag-ano. Mag-avail? Opo, naalala nyo rin po yun, yung dalawang maganda. O, ano lang Kasi nangyari? malangit na wanag po, wala na rin. I'm so sorry. Sa inyo rin po sila nag-ano, pinayagan nyo po sila. Kasi naman, ako naman ay ano naman eh, di ba? Pero sa ngayon, kailangan ng Ito yung labas. Tatagos ka rito sa Oroqueta. Yung sa may gilid na... Yan yung sa kabilang side. Tagusan dapat yan. Malaki walawak oh. Ginagawa. Yung sa may gilid na LRT. So dito pala. So kalye pala ito. Alright. So... Sine-check lang ni engineer. Sa kinukuha yung mga pangalan. Ano kayo, owner? Opo. Wala kang upa? Owner. Oh. Ikaw. Ate, may particular ba na street to? Wala. Nung dumating kami dito, ano lang, yung nakalagay dito sa interior. Interior street? Kasi putol siya, Oo. sa binita. Okay. Parang interior ang tawag. Kasi looban. Wala naman siyang particular na street na wala. Okay. So interior to sa may Avenida sa Doroteo Jose. Ang Oroqueta
Oroqueta ang kabila, saka yung Rizal Avenue. Maraming ganyan na kalsada sa Kamaynilaan. Yung walang pangalan, interior na lang tawag, extension, mga ganon-ganon. Kaya nakaharap na kayo ng malilipatan dahil alam niyo na, ang kalye ay para sa mga sasakyan. Hindi pwedeng sirhan. Bahayan. Kung kayo naman ay nakinabang na dyan siguro sa inyong pag-ano, ito na yung Aling Rosel, panahon. ano pangalan na may-ari dito? Ha? Evangeline po. Evangeline. Pasquat? Ano pa dito? Ano? Ang bayani po. Bayani. Kapatid mo? Nanay ko po po. Nanay mo, okay. Lagay mo kung renter o sharer o owner ha. May-ari din to, no? Opo. Ito na, ano pangalan na nakatira dito? Lucia po. Lucia. Magkano ang upa mo dito? 1.5, 2.5. Lucia. Dakis po. Daklis. 2.5. Ano? Ano pangalan niyo, Miss? Dani po. Dani, ano? Kanila. Ayan, kunin mo pangalan nito. Kayo yung may-ari? Danilo. Kaya may-ari. Nakatira ka lang dito. Ah, ikaw ang may-ari, tay. Meron siya Danilo. nakatira. Nakikitira ka lang. Ano po? Kanila. Escanilla, Danilo. Ba't ka nakikitira sa kanya? Alam mo na. Kanila po. Okay. Owner, ah. Owner. Magkasawa kayo? Eh, ito, kanina ito. Bato na. Ito, bato na. Boss, sino? Kayo may-ari, boss? Asan? Boss, ano pangalan ng may-ari? Opo, Joseph. Nangungupahan? ID po. Owner? Owner. Dati saan ka galing? Dito po kami sa may... Sa loob. Kaya nung ginaano na, dito kayo pumunta. Dito, kuya. Ano pangalan? Willie po. Wala ho, ikaw ditong paupahan. Willie. Alab. Ito. Brimo kalye, no? Tapos merong may-ari. Ito yan, no? Tapos nagpapaupa pa yung iba. Di ba? Sa'yo rin to? Naka-aircon din pala yun, ano? Ano pangalan dito? Kilala mo? Ano ba yung apelido ni Juan Marek? Ano ba apelido ni Elma? Ano apelido ni Elma? Rosario. Nangungupahan. Rosario. Ha? Hindi po. Sarili niyo po na yun. Owner din. Yung, di ba? Kalsada, tapos owner sila. Di ba? Kaya pala. Aircon, ang galing ah. Mainit na rin. Hindi naman Saan kayo nakatira? Basenso, di ba? Oo. Hindi naman legal yung mga kuryente namin. Sa kayo nakatira dati? Dito? Ito. Ano ba to? Ano na ngayon? Nawasan na ngayon. Nawasan na. Dito pala sila nakatira dati, lumipat lang dito. Ito, naging nawasan na. Kaya pala may harang, no? Ginagawa. Yung lupa ni Juan yan, Madrigal. Madrigal na may-ari. Okay. Dito. Ang kuryente nyo rito, tanong ko lang, Illegal. Illegal. legal? May kontador? Okay, sige, sige. Oh, may mga tubo naman eh, no? Dito sila dati mga kayon. Naging nawasan na. Madrigal na, nakabili. Isa lang yan, sir. N-O-N-O. Rizal. Dito. May tao? Yan kayo. Marisa? Magandang tanghali sa'yo, Marisa. Saan? Di ba buksan po sa... Saan si Marisa? Di mabuksan yung pintuan. Tulog? Sige. Ikaw, ito to. Anong pangalan? Dito. Bethlehem. Isa lang daw yun. Imbitado? Isa lang yan. Pintado. Ito. Ito. Magkano upa mo? Marisa. Uwe. Hindi po. Bali ito yung pwesto nila nanay dati. Seven. Datis kayo sa na nanay mo. Sa kami sa Di ba? Marisa, ano? Ligaya. Ligaya. Ri. Regaya. Marisa Regaya. Nangungupahan? Yan lang po ang kapahan dito sa Ito kayo. to, nangungupahan din. Doon, marami rin nangungupahan din. Hindi po. Sa'yo ba yan? Nangungupahan sa'yo? Ito. Sa ito. Pangalan. Apo!
Nakapunta ka dyan. Takot pa ako. Kita mo yung iba, may mga aircon, no? Ganda. Hindi naman bawal umasenso ang buhay ng tao. Pero, alam niyo naman siguro na itong lugar na ito ay kalye, no? Baka mamaya maghanap pa kayo ng relokasyon. Kasi naman po, Ako po, sino may-ari dito? Ayan na kami ng legal tayo. dito. Kung nakilaban, katulad niya, no? Ako po. Pa yan. Pangupahan. Wala. Wala po, may trabaho po yung Ano mga pangalan? Dito. Dito. Ito po, Oo. Ha? Romy Drilon. May-ari, owner. Opo. Yung isa. Edlin. Kailangan bago ka magpagawa ng bahay, nag-service ka sa LGU, sa munisipyo. Ano? Oh. Ano ba itong lugar niyo? May-ari din. Owner Opo. din siya, owner. Hindi renter, ha? Ano ba ito? Ano ba ito? Kalye rito? M. Natividad po. Ayun! Yun. Hinahanap ko yung ayong natibidad. Ito pala iyon. Extension. Ako. Kasi Extension. Po, ito po yung simbahan. Yung pinagkanuhan. Ang nawawalang M Natividad. Ito po yung iskinitang walang pangalan. Oh. Ito, Diba? Ito po. Ito. Opo. Kasi, sir, naalala nyo, tinignan natin sa mapa ng mapping to. Halos pinag-anuhan to ng right of way ng Madrigal at Laperal property. Ayan, sir, sinasabi ko na yung This is totoo. government property. Diba? This is M Natividad. Iskinitang walang pangalan. At nawawalang M Natividad. Ito muna ang problemahin ko. Puputin ang buko sa inyo. Itigil mo na iyan. Darating ang panahon. Bubuksan ko na ito. O, ito na uunahin ko. Susunod na ito. Gusto ko. Ang galing lang na sinabi ni Engineer Bulano. No? Sinabi niya, kasi nakita niya, napansin niya may mga aircon. Wala namang problema kung umaasenso, nakakaangat sa buhay. There's nothing wrong with that. If you want to buy aircon, if you want to buy appliances sa bahay nyo, wala namang problema. Pero ang sinasabi lang ni Engineer Bulano, na pinopoint out lang ni Engineer Bulano dito, sana bago ibili yung mga ganon ng mga appliances, sa pagtuunan muna ng pansin yung lupa. Kumbaga, bumili ka, hanap ka muna ng bahay, bumili ka muna ng lupa, para sa'yo na siya, wala kang magiging problema in the near future, then saka ka bumili ng mga appliances, aircon. There's nothing wrong, di ba? Kung ang isang squatter ay naka-aircon, walang problema doon. Kasi ang aircon necessity, kaysa naman mag-suffer ka sa mainit, sa summer, na kung saan ang tataas na ng mga degrees Celsius ngayon, wala namang problema kung ang isang squatter o isang lugar, depressed area o kahit anumang lugar, kahit anong bahay pa man din yan, walang problema kung makabili ka ng aircon, appliances. Pero ang sinasabi lang ni Engineer Bulano na sana bago ka bumili ng mga appliances, na i-secure mo muna yung lupa, yung bahay na dapat sa'yo na mismo. Di ba? Tama naman. May point naman si Engineer Bulano to. Sabi mo sa ate mo, Iskinita silip ka mo ng na walang syudad lugar. ng Maynila. Ay, walang May mga pera pangalan. naman kayo. Dito pa kayo Sir, nagtatay. wala nga po eh. Ayan o. Sir, wala nga po. Paano ka nagpagawa ng kanya kung wala kang Amin pera? yan, sir. Sir, magkano lang ang sinasahod ng asawa ko, sir? Malay ko. J.O. lang din siya. City Hall din? Ah. Diyos ko. Magkano lang ang sahod ng J.O., sir? So, itong gagawin namin ha. Itong mga taga rito, ay nako, huwag kayo magpagawa ng bahay. Nasisilip ko, may mga aircon pa kayo. Hmm. Dito, Pumapati na, boss, eh. dito yung may Diyos ko. Pati na ba ito? Huwag kayong magpundar para dito sa hindi nyo pag-aari. Yes, hindi inyo. Sayang ng pera Yun. ninyo. Galing. Tama? Kaya nga ako, sir, walang pundar, di ba? Yun, ang maganda Ba? sinabi ni Engineer. Kumbaga sa ano, para kayong sumusugal sa ano eh. Talo. Okay na? Tama, di ba? Kasi hindi naman iyo yung kinatitirikan, di ba? Huwag ka mag-invest dun sa mga bagay na, di ba? Makinabang na tayo na ng Yes. nakinabang dito. Pero naman, eto na. Baka mamaya humingi na naman kayo ng relokasyon. Ito pa. Kalimitan kasi sa Kamaynilaan na natiran ng mga squatter, nag-squat hindi sa kanila, napakinabangan na nila na maraming taon.
meron na silang enough opportunity sana na makapag-ipon, walang binabayaran na upa o kung meron man, maliit lang, 'di ba? Sana ginamit nila yung chances na yun, yung pagkakataon na yun na makaipon at makahanap ng makabili ng talagang masasabi nilang kanila. Then, that's the right time na makapag-invest ka ng appliances, aircon, refrigerator. Ang sinasabi ni Engineer Bulanon na wala namang problema. Umasenso tayo, nakabili tayo ng aircon kasi mainit. Siyempre, ayaw natin mainitan dahil sa gabal nga naman yung mainit. Pero di ba sana, mag-invest muna tayo doon sa mga bagay o sa mga lupa na something na matatawag natin na atin. Hindi yung makikitira tayo, di ba? Titira tayo tapos aandap-andap tayo. Ngayon, binabawi na ng gobyerno to. I think this was 2021, hindi 2022. Kasi 2022 election President busy So 2021 o 2020, basta, ganon. O hindi, malamang 2021 going 2022, etong video na to. Marami nagko-comment na update, nanghihingi na update. Up until now, andyan pa rin sila. Kasi naputol, umalis na si Yorme Isko Moreno, nag-presidential. Nagkasabay sila ni Tatay Digong Actually, ang ganda nga di ba? Bilib na bilib si Tatay Digong kay Yorme Isko Moreno. Kalahati ng termino ni Tatay Digong, pumasok si Yorme Isko Moreno 2019. Sinunod niya kaagad yung direktiba ng DILG na linisin ang bangketa, daanan yung mga dapat daanan. Yung DILG naman na direktiba na yun, galing naman kay Tatay Digong yun. So nag-abot sila nun. Kaya talagang ever since talaga, 2016, Tatay Digong na ako. If you want to test my credibility, nandiyan dyan sa post ko sa community, way back 2016, nag-post ako, Tatay Digong Duterte, meron akong follower. Kasi maraming nag-aaway ngayon ng mga DDS vlogger, DDS supporters, sila Maharlika, may nakakaaway na sila Miss Joey, mga DDS pare-parehas. Ayoko makisaw-saw kasi it's not my job anymore. Ang sinusuportahan ko rito si Tatay Digong, si PP Inday Sara. Hindi mga DDS vlogger, hindi mga kwapa ko DDS vlogger. Kaibigan ko si Joey, nakaka-chat ko si Joey, si Miss Joey, si Madam Joey tawag ko doon. Si Madam Joey lang nakakausap ko sa kanila. Saka si minsan si Crisette nakausap ko lang din pero hindi mahaba yung conversation namin kasi busy din. Yun lang yung sinusuportahan ko si Tatay Digong, si BP Inday Sara, si Yorme Isko Moreno, and then Along Malapitan. And sila yung mga sinusuportahan natin. Kasi alam ko na yung priority nila is taong bayan. Tatay Digong, we all know na ang priority niyan taong bayan. Yorme Isko Moreno, we all know na ang sinusuportahan niyan, ang interest niyan taong bayan, 'di ba? Manileño in short. 'Yun, papalakpakan ko sila, 'yun susuportahan ko sila for as long na hindi sila naliligaw ng landas. Remember, hindi nagbabayad 'tong mga to sa akin Views by views lang ako. 'Di ba? Kaya minsan mamalasing ka pagka hindi ka nirekomenda ni YouTube, sorry na lang sa'yo. Pero minsan pag sinipagan mo, marami kang upload, irerekomenda ka ni YouTube. So ganun lang. Wala, ganun talaga. Sipag lang din talaga. Wala naman nagbabayad sa akin So ito yung mga update sa Maynila. Putulin na natin dito. Patapos naman din yung video na yun. Marami nanghihingi ng comment update dito. So baka ngayong taon, hindi man ngayong taon, alam mo, sa sobrang dami ng trabaho ng engineering department, sa sobrang dami ng trabaho nila, talaga may mga times na pag pinuntahan nila yung isang lugar, taon bago nila mabalikan sa sobrang dami. Kasi nakapila yung mga trabaho Maraming dapat gibain ng mga squatter sa Kamaynilaan na may proseso kasi yan, na talagang hindi mo pwedeng madaliin yung proseso. Kaya yung mga nagko-comment na bakit wala pang update, bakit wala pang ganito, kasi wala, ganun talaga. May proseso kasi yan. At siyempre, hindi mo naman pwede basta-basta paalisin na lang siguro yung mga tao dyan. Diba? Siyempre, kawawa din naman. Nakita niya pa, may mga bata. Diba? So, kailangan win-win situation Although, sa gobyerno naman talaga, yung kalye na yan. At naiintindihan naman nila yon. Pero siyempre, hindi ka naman pwede basta-basta magpaalis ng biglaan. Dapat, siyempre, may pakiusap ka, meron kang grace period, meron kang time frame, 'di ba? Napakiusapan mo sila o kung bibigyan mo ng relokasyon, mabigyan sila ng relokasyon o may paglilipatan sila para mabuksan yung daan na yan. Pero yung kalye na yan, definitely yung kalye na yan walang iskinita, pati yung including na nawawala na natividad ay kailangan maibalik sa gobyerno. And baka ngayong termino na ni Yorme Isko Moreno yan dahil ang pag-uusap namin ni Yorme Isko Moreno 9 years yung bubunuin niya, meaning 3 termino yung gagawin niya. 3 termino, that's equivalent to 9 years, talagang maayos at maayos ang Kamaynilaan. Baka mabuksan na rin yung kalye na yan. Huwag kayong mag-alala.
Dito may update ko kayo, kaya subscribe lang kayo, click nyo lang yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin. National man, issue man sa national kay Tatay Digong sa Duterte o dito sa impeachment o dito sa lokal. Ngayon, stay put lang naman Wala pa naman nangyayari. So waiting pa lang tayo sa impeachment. Ayoko naman mag-content ng mga nag-aaway na DDS vlogger. Siyempre, maraming issue na dapat pwedeng pag-usapan, hindi man sa national, pero siyempre sa lokal din. So, alam ko naman marami din akong viewers dito na sa lokal na mga iskonyan, yung mga gusto maki-update sa Maynila. Ito na, simulan na natin. Pagpasensyahan nyo na kasi meron akong mga iba't ibang channel. Alam nyo naman, medyo kailangan din natin pondohan ng upload. Pero ngayon, promise, kumuha na ako ng tao para hindi tayo mahirapan. Kasi pag ako lang mag-isa, hindi ko kakayanin talaga. So, kailangan natin ng mga kailangan natin i-delegate yung trabaho na sa ganun, magawa natin lahat. Update sa Maynila, issue sa lokal, issue sa national, impeachment kay Tatay Digong, pati na rin kay VP Inday Sara, o issue sa Philippine politics, ating tatalakayan, no, loob man o labas, national man o lokal. Siyempre, dito lang sa issue ng bayan, ating pag-usapan. Joe Malone, TV.